Oo. Si Biroy. Si Biroy. Alias si Strawberry. Strawberry yung bading. Strawberry? Naku, hindi ka uurungan nun. Hoy, lalo hindi ko siya atrasan. Pero mo ba naman, nasa kanto ko, nagsabi sa akin, Hoy, bro ha! Yung suot mong cycling shorts sa akin yan! Nag-iisa yan, kaya kilala ko, nag-iisang cycling shorts ko yan! Di ba nakakaya? Tapos sinabihan pa siya, hubadin mo yan! Hubad! Hubad ka! Sabi, ito naman ang babae ito, maghuhubad ka. Inawat ko lang. Natural! Ba't hindi ako maghuhubad? Kita mo naman yung legs niya, pang-display. Eh siya, may takot dahil manatalbugan ko na lang pangit ng legs niya. Malamang yung cycling shorts niya hulugan. Kaya pag nagkita kayo ng titigukin ka ng papatayin ka ng Ah, ganun, ganun. Well, mauna kami, papatayin ko na namin siya. Yan yung isa pa rin na yan. Biroy, ha? Biroy? Ano ka sa Biroy? Paano ka dyan? Halika, halika, halika! Halika, halika! Hoy! Teka, bumalik ka dito. Hoy, Betchay, tumigil ka na ha? At ikaw na maamin. huli. Tigilan mo na yung kagagatong mo ha? At sasabunutan ko yung... Super, carried away lang ako. Sorry. Ending kasi sa dinami-dami ng cycling shorts ko, hindi ko alam kung talagang ito ba'y akin o hindi. Pero kinuha ko nga sa cabinet ko at hindi ko ito ninakaw. Oo, sige. Ang gusto ko lang naman yung mainam na pag-uusap. Yung ko ng mga away-away. Ikaw naman kasi, nung teenager pa tayo, ako na lang parati tiga-awat mo. Buti no, medyo maliit-liit pa yung bemang mo. Eh ngayon, medyo parang lumaki-laki na eh. Saka mabigat ka na ngayon, no? Ang kilig mo sabihin, noong pa man, bata-bata pa kayo, ikaw na ang yumayapos pa sa bewang niya. Oo naman. May tanong mo, parang may mali siya. Sige na nga, Ending. Sorry na din. Hindi na ako susugod kung yan ang gusto mo. Buti pa. Oh, mga bata. Okay, kasi. Ba't kayo nyo maingay ito? May pagka-war break yan, ha? Kaya bahala dyan kay Betchay. Ako ipapasok muna. Ay, sabi ng bossing. Kami ang bahala doon. Ito na yan. Ay. Okay, bossing. Wow, ang aking mag-ina. Ang gaganda ng mga ngiti. Parang nahulaan yung kumita ako nitong malaking... kumita ako ng malaki itong umaga na ito. For you, my love. Nandiyan na kay Mami. Ang aga kasi. Sinamahan ako ni Betchay doon sa kaibigan niya, nagpagawa ng aircon. Ba, magaling magbayad. Kaya lang, nagkaroon ng konting hassle, napaaway si Betchay. Doon ba kay, kay Biroy? Yung badig dyan sa kanto na mataray? Ina. Dito pala kayo. May surprise! Para sa akin, yung ngiti yung ngiti yung yan maganda na sorpresa para sa akin. Teka, ngiti nga ba talaga yan? Inis ka ba, Tagalupa? Hindi, no. Nagbibiro lang. Oh, Yaya. Yaya? Yaya? Ibig sabihin. Bino! Yan! Yan ang surpresa ko sa'yo! Ito ba? Ito ba? Salamat to, Ina. Binet ka ba? Daddy! Oh. Hindi na muna ako pasok ng eskwelahan. Maglalaro muna kami ni Beno. Nalaro mo na rin, Beno. Absent na ako sa Pagdasya. Absent ka pa sa eskwela. Dahil? Isa, natatandaan mo minsan yung sinabi ko sa'yo, yung mababa ang barka ni Beno. Aba, di binalaan ko siya. Sinabi ko sa kayo, hindi siya magtitino, hindi siya makakabakasyon dito. Pero ayan, tumino siya. Aba, ang marka niya. Puro excellent. Wow! Dapat lang, no? Wala yata sa lahi namin ang bobo, no? Tama yun. Dahil super talino ang mahal na prinsipe. Kaya nga lang, lahat ng utos naman na rin, hindi niya sinusunod dahil may sariling diskarte eh. Ay, naku talaga. Kaya lagi ako nakabantay. Mayat-mayat pinapaalalahanan ko. Hoy. Hindi rebelde ang aking apo.
Sa inyo. Nauna ako. At masaya ako. Nako, wag mo. Hindi ako magpipiko sa araw na ito. Hindi. Salamat, Ina. Salamat. Pero, ano, pumayag ka na. Excellent ako. Ikaw, tumaba ka na. Ayan. Sige, Betchay. Buhusin mo yan para lumamig na rin yung ulo mo. Pati tuloy ako nalibre na soft drinks. Salamat, Ate Betchay, ha? Nako, nakakaisang drum na ata ako ng soft drinks, di pa rin lumalamig yung ulo ko. Kumukulo yung dugo ko dyan sa biroy na yan. Alam mo, Betchay, na-realize ko parang ang hirap ng byuda, no? Yung tipong pag nakapag-away ko, walang asawang aawat sa'yo. Di bale, nandiyan naman si Enteng. Buti nga, naging si Ate Betchay. At least nakaranas siyang magkaasawa. Oh, Betchay, hindi ka ba giniginaw pag nag-iisa ka sa kwarto? Eh, yung kwarto mo ba na 2 horsepower? Kung kailan mo yung ito. Oo nga, pero sasagutin kita. Hindi problema sa akin yun. Pag giniginaw ka, dodoblihin mo lang yung kumot, ayos. Wala ka bang balak mag-asawa ulit, Ate Bet? Meron naman, syempre, pag nakita ko yung type ko. Ano bang type mo? Ako, gwapo. Ang trabaho? Uwelo naman, may trabaho naman ako. Bukod sa gwapo niya, may datong pa. Yung tipong tall, dark, and handsome. Wala, pwede na si Richard Gomez. Over ka! Richard Gomez? Yeah. Sus! Ako? Vic Soto, okay na ako. Vic Soto? Pwede na ako. Kamukha yun ni Enteng, ah. Di rin. Pwede ba? Si Vic Soto, guwapo. Si Enteng, hindi. Semi lang. Ay, hindi naman talaga. Parang ikaw, may diferensya yung mga mata mong yan kahit kailan. Minsan, konti. Aba, galing kong dalawang ko. Nag-make-up. Makeup. May ginawa kaming instalasyon ng kuryente dyan. Kaming dalawa ni Paring Poypi. Oo, alam mo. Uy, naku, Betchay. Si Beroy nandun sa kanto. Nagtatantalak. Tipong ikaw ang kaaway. Alam mo, papatulang ko na yan, ha? Isa na si Ako, naiinit na ako din. Lalaki din ako. Kung lalaki siya, lalaki rin ako, ha? Oy, hindi lalaki yun. Lalako eh. Pero narinig namin yung chismisan dyan, ha? Na ano raw, inawat ka raw ni Enteng pagkatapos ni Yapos at kinaril ka pa uwi. Realisyoso ka. Ka. Betchay. Kung susuburin mo si Beroy, lalalato ko at handang. Tumulong. Hindi umawa. Ano ba't kinakausap ko? Sayang lang yung araw ko, no? Pipikit ka ba na? Pita! Awan mo ko! O ikaw lang ang aawat sa akin, di bali na hindi na ako magkikipag-away kahit kailan. Ay, saan ka pupunta? Oo! Sila mo, pinigil mo ba? Ma! Saan ba kayo galing? Kanina ko pa kayo nahanap, ah. O anak, Spencer, hindi mo lang alam kung anong inabot kong malas ngayong umaga. Sino ba to? Ah, siya yung anak na labandera natin. Hindi raw kung makakapunta ang inay ko. Lasing ho siya kasi. Kaya ako na lang ho nagdala ng Naku naman kasi. Sabihin mo dyan sa nanay mo, tigilan na yung paglalasing niya eh. Kaya napiperwisyo yung mga damit namin eh. Teka nga, yung biroy ba na yun eh nagpapalabas sa inyo? Si Beroy po? Strawberry? Opo, nako. Kaya pala. Siguro nga yung cycling shorts kay Biroy yun. Nagkamali na naman kayo, dito nyo naidala sa akin. Hindi ko po alam sa nanay ko eh. Hindi mo alam sa nanay mo. Kasi sabihin mo nga sa kanya, tigilan niya yung pagiging lasenga niya. Oh, eto naman, kayo na tomato. Sa inyo daw po, sabi ng inay. Sa amin. Nako, mukhang nagkamali na naman yung nanay mong lasenga.
Parang kahawig nga ng mga damit namin, pero damit ko hindi Spencer, tingnan mo nga. Mali ko dyan. Di naman ako nagsusuot ng mga damit mo, no? Kung naman kasi sa dinami-dami ng damit ko, araw-araw ko nagbibihis. Hindi ko na matandaan kung akin nga ito o hindi. Pero sigurado kong hindi to akin. Baka po dun sa asawa ng congressman. Kasi po mga imported po yung mga damit nun eh. Mamahalin po lahat. Asawa ng congressman. Opo. Imported? Opo. Ay, oo nga. Hindi, tama. Akin nga. Akin nga to. Ma, hindi sa inyo yan. Intindihin niyo naman ako. Anak naman, ang kulit mo. Ano na naman ba ang problema mo? Ma, yung allowance ko. Kasi malilate na ako sa school. Gusto yun lang pala yung allowance eh. Eto. Kasi ikaw talaga, anak na pa kasi po. Ma, kulang to. Ayun nga mo. Kulang tama lang yan. Malagay rin bakit? Wala akong makakain mo, ma. Yan. Ito na lang. Hindi, ito. Tingnan mo na ako yan. Oh. Saan na yung anak na bandera natin? Saan napunta? Naku, isusuli ko pa naman yung cycling shorts. Tigilan mo ako. Yung cycling shorts na yun, para yung Pinoy na yun, matigil na. Tigilan mo ako. Paano na yan? Hindi kami binayaran ni Aling Beche. Wala kami pagkain namin. Alam mo, mabait naman si Betchay eh. Kaya lang, nataon ka dun sa mainit ang ulo niya eh. Sana mabigyan ka kahit ako. Alam mo, may suggestion ako eh. Bakit hintayin na lang yung pagkawala ng lasing ng nanay mo? At saka mo na lang ang tanong kung kanino talaga yung mga damit na yan. Alam mo, yung nanay mo lagi may gusto sa akin. Kaya nga may gusto sa'yo eh. Laging lasing eh. Oh! Buti pa kayo nakakaalas eh, malilate na kayo. Eh, nakapagkwentuhan pa po kami kay Benok eh. Yan, inuuna ang kwento. Salamat nga ako pumasok eh. Anong tinatamad? Halang, sige, dali. O, tara na. Pasok na. Mga bagets. Jessica, parang umiiyak na. Kasi hindi kami nabayaran ng nanay ko sa labada namin eh. Sa Aling Beche kasi. Si Tita Betchay, mabait yun. Malay mo, nilagyan niyo yung pera yung basket mo. Ayun dun sa... Uy! Kapag Benok, sabi ko, iyak mo sa eskwela. Uy, ka nga! Ito talaga. Yabang ka. Bumalik sa akin. Aling Bali! Aling Bali! Mang Piboy! Bakit? May pera ako dito sa basket ko. Dami oh. Baka galing yan kay Betchay. Sinasabi ko na nga ba't yung darling kong yun? Mabait na. Galante pa. Hindi rin. Sobra naman ho yata ito. Sa soli ko na lang ho isukli. Ah, sorry ko. Ay po talaga yung sombrero. Wala. Huwag na kayo mag-alala. Dahil natural lang sa mga kasing edad ni Benok, magkakras. Oo nga naman, ina-crush lang yan. Hindi naman yung kagaya ng daddy niya na in love ng gusto. Naging sobrang kulit. Parang Hindi baliktad tuloy na. ako tinigilan. Parang baliktad yata. Eh, Aminin. kanino pa magmamana yan kung hindi dito sa ama niya makulit?
Hindi, talaga titigilan lang hindi natutupad ang kanyang sugarin. Ulit ako pa ngayon. Teka. Anak, ano ba ang gusto mong gawin? Daddy, ilay si Jessica. Gusto ko sanang gamitin ang aking powers para mawala ang kanyang pagkapilay. Anak, ganito kasi yan eh. Alam mo, naniniwala akong yung mga problema namin dito sa lupa, dapat naming ayusin na naaayon sa aming kakayahan. At hindi dapat makailamang isang engkantado kapares ko. Parang gano'n dahil, kita mo, kunwari, biglang nakalakad si Jessica sa pamamagitan ng powers mo, tapos na magic. Abay, magugulat ang mga maraming tao. Pati siya mismo magugulat. Andyan na yung pupuntahan siya ng mga tiga-dyaryo, ng TV, magugulong buhay niya, hindi siya magiging normal. At saka, Beno, kung sakaling maayos ang paano, hindi ka nakakatiyak na ito ay makakabuti o makakasama sa buhay niya. Magkakaroon ng komplikasyon. At yun ay magiging... ikaw magiging responsibilidad mo yan. Hayaan niyo yung mahal na Reyna. Babantayan kong mabuti ang mahal na prinsipe. Kahit na anong bantay ang gawin mo dyan, hindi mo pa rin yan mapipigilan sa gusto niyang gawin. Nangangamoy ang brosias. Ano kaya yun? Ano ibig sabihin? Ayun! Labo naman ni Ice eh. Galit eh. Inabangan ko na nga dun sa gate ng eskwela. Alam ko pa nagbitbit ng bag. Ayan, nung nakasimang pa rin. Pamot. Kasi naman halatang crush na crush mo yung tindero ng nilagang mani. Ano pangalan? Mari. Ay, Ami, kunala kita. Baka mamaya, ubusin mo yung sweldo mo, kakabili ng nilagang mani. Oo nga naman. Mani magmamani. Patayin mo na kay Boy Talangka. Ayoko na, may hanapin niyo. Ikaw rin. Baka mayat-maya, kumukulo yan dyan mo, papayat ka. Ako pa. Kuya Enteng, you know me. Hindi ko gagawin yun. Me? Sige. Handa mo na yung mesa at baka nagugutom na kayo. Well, si Aiza na lang siguro. Ako busog pa. Thank you. Bakit? Anong kinain mo? Nilagang man eh. Chocolate. Ana. Aling Melody. Pasabi mo sa akin yung carpet ko. May bitin eh. Uy, Omong, mag-base ka na ng makakain na. Nanay Bali! Huwag mo ako matawag-tawag na nanay dyan, ha? Tita Bali! Masakit ang ulo ko. nako. Alam ko na susunod na dialogue niyan. Ayoko nang mag-aral. Kita mo lang. Kabisado ko na yung atin mo eh. Paano naman po? Pasok ako ng pasok. Wala naman pumapasok sa ulo ko eh. Aba? Kung hindi ka mag-aaral, ano magiging magagawa mo paglaki mo, Aber? Di magtatayo na lang ako ng sari-sari store dyan sa tabi. Aba, at kukumpetensyahin mo pa ako. Repair shop na lang. Kami naman ang kukumpetensyahin mo. Oo nga, kukunti na nga rin yung trabaho namin, kukumpetensya pa kami. Kahit anong mangyari, mag-aaral ka sa ayaw sa gusto mo. Oo. Pagdating ko dito sa bahay, pinagagalitan niyo ako. Sa school naman, pinagagalitan din ako ng teacher. Pinagagalitan ka ng teacher? Anong ginagawa mo? Pinapagalitan ko rin siya. Sabi niya, Bong, bakit lahat ng sagot mo sa test mali? Sabi ko naman, Ma'am, lahat ho ng sagot ko tama. Yung mga tanong niyo pong mali. Sinabi mo yun? Nag-sorry naman po ako eh. Sabi niya, patatawarin niya ako kung papupuntahin ko po din ang tatay ko. Sabi ko naman, Ma'am, wala ho akong tatay. Tapos sabi niya, di nanay mo. Sabi ko, Ma'am, wala rin po akong nanay. Di yung nag-aalaga sa'yo. Sabi ko, Ma'am, wala akong nag-aalaga sa akin. Aba, ano ko nag-aalaga? Ako ang magpapaaral sa'yo, ako nagbibigay sa'yo, ako nagpapakain sa'yo.
sasabihin mo walang nag-aalaga sa'yo? Baka naman yung ganun. Oh, edi ikaw ang makikipag-usap sa teacher ko? Hindi. Ikaw na lang, Richie. Ikaw na lang. Bakit naman ako? Wala naman pala nagmamahal sa akin eh. Kundi ba, magpapakamatay na lang ako. Magpapakamatay ka, ha? Pag ginawa mo yan, papatayin kita. Lola, pumasok tayo na hindi man lamang kaya kumakatok. Ang gagawin ko ay para sa kabutihan ng lahat. Lola, ba't tayo niyong tulungan ko si Jason? Di ba kawawa naman siya? Mabait, mahihain, hati-hatihan. Yun ang akala mo. Ano yan? Yan ang mahiwagang salamin. Diyan makikita ang nakatagong pagkatao ng isang tagalupa. Tama yun, Aisa. Alam mo, Aisa, ang kaso ay walang nakatago ugali. Kahit na anumang ilusot, tungkol sa aming sarili. Oo, hindi pares na yung mga tagalupa. Kasama ka, pati na rin si Jessica. At yan ang hindi pa alam ni Beno. Magandang hapon po. Sige, tuloy ka muna yan. Sigurado ka ba? Damit ko na yan. Opo, sigurado po ako dahil hindi na po lasing ang nanay ko eh. At saka siguro na po yan. Oo nga, akin na nga to. At saka po nag-iwan po kayo ng mga pera dun sa basket ko. Bayad niyo po sa akin. Pero sobra po eh. Kaya binabalik ko na rin po sa inyo. Alam mo, iyan hindi ko matandaan. Kasi itong si Spencer, ginulo ako ng ginulo, nakipag-agawan pa ng wallet ko. Pero, di bale, sa'yo na lang muna yan. Nagpapalaba pa naman ako. Salamat Okay? po. Sige. Dali sige po. Pasok pa na. Darating na si Spencer anytime. Antayin mo na lang muna dito. Tapos yung mga labada niya, yung marurumi, kunin mo na para mailaban nyo, ha? Kasi malilate na ako sa appointment ko, may lakad ako. Dito ka lang muna. Relax ka lang dyan. Pag nagutom ka, yan ang ref. Kumuha ka na lang, ha? Salamat po. Okay. Iwanan na kita, na. Sino ka? Ako? Ay, ikaw! Ako ang nakatago mong ugali na masama, ambisyosa, salbahe, at galit sa mundo. Hindi! Hindi. Hi. Hi. Sabi pala ng mama mo na kunin ko raw yung mga marumi mong damit. Sandali lang, ha. Yung muna ako, nauuwa ko. School. Wait, kasi sa ice pets.
Okay, beer meron. Hindi bale. May masisimot pa naman ako dito eh. Ayan. Hanap. Jolly Tero. Nagagawa ko ba ito? Magagawa pa yan. Tero. Jolly Tero. Sylvester. Sylvester. Eh, silver ka ba? Eh, di kabayo. Di ikaw yun. Ikaw kabayo. Sylvester sabi. Yun yung lasing ng labandera ni Pechay na may gusto sa akin. No, ma'am. I don't like you. Go away, go away. Ay, gusto sa'yo yan, ha? May bibigay ako sa'yo. Ibigay ko na ba? May bibigay ako sa'yo. Bakit? Pera daw. Pero dito ah. Anong pera? Sulat lang yan, no? Sulat. Sige, basahin mo na lang yung malakas. Dali mo. My darling Sylvester, 17 years ago, nagmahalan tayo. Naku eh, bukas pa matatapos niyan pagka ganyan ang pagbulasa. 17 years ago, nagmahalan tayo. Isang gabi, nilasing mo ako. Pagkising ko, wala ka na sa aking tabi. Hinanap kita, pero hindi kita natagpuan. Hindi ngayon lang. Alam mo bang ikaw ang ama ni Jessica? Hoy, ikaw ang ama ni Jessica? Ikaw ang ama ni Jessica. Jessica! Ikaw nga ang ama eh. Ano ikaw? Ikaw siya sabi dito. Ang bira. Iba yung papangalan, Jessica. Hoy, Sylvester, ha? Hindi ka pwedeng magkaila sa akin, ha? Dahil hindi ko makakalimutan ang itsurang yan. Kalbo, malaki ang tiyan, butete! Manang. Nagkakamali ho kayo. Hindi ko si Sylvester. Siya si Pipoy. Siya si Pipoy. Hindi siya Sylvester. Alam mo, pag naalala niya, pag naalala niya tong bag na naiwan niya sa akin, babalikan niya ako. Ano bang naman ang bag na yan? Koleksyon ng coins na milyon ang halaga. Naniniwala ka? Fine. Hindi. Gusto ko maniwala ka. Hindi nga! Bakit? Ang buhay mo. Bakit? Gusto mo makita ang masama mong ugali? Gusto mo sa buhay? Alam mo kung bakit? Gusto kong patunayan na wala akong masamang ugali at ilusyon sa buhay. Yan ang akala mo. Sige na. Please. Kulit mo talaga. Sige na. Sorry. Yan, sige. Tignan mo ng sarili mo.
ako ni Spencer. Diba? Oh, yeah. Tago mo. Lamig ah. Ay. At anong inikiti-ngiti mo dyan? Nakakumog ka pa. Eh, ang init-init. Aray ko. O bakit? Hindi ba't ito ang ilusyon mo sa buhay? Ang nakalantad sa araw at ipinapakita mong iyong body beautiful dahil gusto mong sumali sa Miss Philippines para makasali sa Miss Universe. Di ba? Wala naman nakakaalam yan ah. Sikreto ko lang yan ah. Ako lang may alam yan. Anong ikaw lang? Tayong dalawa. Sa totoo lang ah, mainit ang attire ko. Saka, mas type mo naman yung bikini, di ba? Yung skimpy bikini. Magbibikini ka? Of course! Ayaw! Ayaw ko! Ayaw! Ayaw! Hoy! Ate Ami? Ano lang ka namin sumigaw? Wala. Binabangungot lang siguro ako. Bukas maligo. Aha. Oo. Bukas na bukas din. Ano kaya? Oh, Jessica! Magandang gabi po. Pasensya na po kayo kung naistorbo po kayo. And wala na po ko ibang matakbuhan eh. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Pinilayas po ako ng nanay ko. Ay, nako. O sige, Ribali, dito ka na lang muna matulog. I'm sure bukas hanapin ka na. Salamat po. Ang bait niyo po talaga. Oh, okay. Matulog kayo sa sofa. Alam mo na naman sa paligid ng bahay, di ba? Nandiyan yung ref. Pag nagutom ka, kumuha ka na lang. At saka ikukuha kita ng kubo. Hindi na po ba na hindi mo po ako natutunan? Oh, sige, di. Matulog ka na dyan. Okay? Salamat po. Good night.
Sino ka? Hi! Titigan mo ako mabuti. Jessica? Oh. Nag-guess mo na rin kung sino ako. Pero pilay si Jessica. May pilay ba na ganito? Ha? Simula na tayo. Tita, pabis ka. Pabis tayo. Alik ka na. Papaalam mo lang sa mama ko. Ay, hindi na. Magbihis ka na lang. Tapos kumuha ka ng maraming pera. At lumabas na tayo. Hingi ako kay mama, tulog na siya eh. Hindi na. Kumuha ka na lang ng pera. At alam mo naman kung siguro kung saan mo nilalagay ng mami mo yun, no? Sige, dali lang ah. Sige. Dali ah. As usual, panaginip na naman yun. Pagkising niya, wala na naman ang lahat. Pero at least nagawa niya yung mga hindi niya nagawa noon. Lasing ka agabi, kaya pinalayas mo si Jessica. Paborito ako. Bakit ka naman nakakabulit? Kasi yan si Sylvester, hindi ako pinapansin. Manang Engel, hindi naman siya si Sylvester. Siya si Pipoy. Si Sylvester, baka patay na. Pero si Pipoy, buhay pa. Kaya si Pipoy, kaya si Sylvester, iisa lang ang itsura niyan. Parehong kalbo at malaki ang tiyan. Kung kursunada mo si Pipoy, huwag mong tigilan. Tuto ka agad hanggang sumurende. Teka, nakakalata ako eh. Bakit ba pinagdudulan mo si Pipoy dyan sa babae? Ito naman din nag-iisip eh. Siyempre, pag nag-asawa yan, hindi na niya ako pagtitripan. Di wala nang hassle ang buhay ko. Utang. Niayaw nga akong kausapin eh. Gumagawa ako ng sulat. Ayaw basahin. Ayaw basahin yung mga sulat mo? Itong gawin mo. Ibalot mo sa bato at ipukul mo sa kanya. Nasulat mo ba? Kita mo parang sa sentado. Sure mo lang. Yung sulat ko, isa pa ako dito. Ito, yung tigilan, ibalot mo ulit. Tumutok na ka na, ha? Sabi mo yung sulat ko, basahin mo ha? Ayaw ko sinabi. Ito, pag hindi ka talaga tumama sa dalawa na yan. Hindi, ganyan. Ibalot mo lang isa, tapos ipukul mo ulit. Isama mo yan. Para mapansin ka ulit. Aray! Sobra ka na talaga, ha? Sulat sabi, basahin mo na ha? Ayaw ko! Papatol sa babae yan. Dali lang, ha? Teka muna, Paul, bakit pati ko tamahan dito ng bato? Bakit ayaw mong basahin yung sulat? Ay, ayaw ko eh! Bakit nga ayaw mo eh? Ayaw ko nga! Bakit nga? Hindi mo lang marunong buhati. Dali lang, dali lang. Ako na ang babasa. Sylvester. Sylvester na naman. Kailangan balikan mo ako pagkat nasa akin ang koleksyon mong coins na sa mo ay nagkakahalaga ng milyones. Aba, milyon? Boy! Malatong naman pala eh. Dakpay mo na. I beg your pardon, Lami. Ay, bigyo. Kahit anong dami ng pera niya, basta tibitsay lang ang mahal ko, kahit tambagan ako ng pera, by that for his business. Alam mo, si Betsa, hindi pumapasok sa mga lalaking kumakain at tumulo ng mga kaldero. Hoy, hindi ka zero yan. My body is beautiful. Pipoy, bago kumapatuloy ni Peche, kailangan mag-slim ka muna, mag-diet ka para maging kasing payat ka ni Vic Soto. Naku, balik. Napipi ko na talaga ako. Sandali, bakit di ba binibigay sa kay Betsa yan si Pipoy? Akin siya, ha? Akin siya. Eh, yun naman pala, di
habulin mo. Oo nga naman. Che, ingatan mo yan. Baka mo na. Knocking again. Ay, tuloy. Sabi ko ninyo papalaban niyo yung kortina niyo. Ay, naku, oo nga pala, nakalimutan kong tanggalin yung kortina. Ako na lang po bahala. Oo, sige, pakitanggal mo na lang kasi nagmamadali ako, may lakad ako nga. Malilate ako. Diyan ka na, ha? Hi! Nice to see you again. Ikaw salamin ka. Mawawalan ka na ng kapangyarihan. At hindi na ako babalik sa'yo. Dahil wawasakin na kita. Winasak niya ang kanyang salamin. Tuluyan ang nawala. Kaya kahit ang kanyang masamang ugali at ilusyon ng katawan tao, hindi na rin babalik kahit kailan. Kung pinagaling mo siya sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, tinakita mo sana ang pagganti niya sa mga taong mapasa kanya. Ang ibig niyo sabihin, mabait lang siya kasi may kapansanan siya. Pero pag gumaling na siya, salbahin na siya. Parang gano'n na nga. Gagawin ko pa rin ang lahat para siya matulungan. Gusto mong tulungan si Jessica? Hanapin mo yung kanyang ama. Benok, marami ka pang dapat matutunan tungkol sa realidad dito sa lupa. Alam mo, kung hahanapin mo yung daddy ni Jessica, baka naman mahirapan ka. Ang tagal na nun, 17 years ago. Mami, kahit mahirap gagawin ko. Ha? Ano ba, Benok? Benok, ha? Mami, Daddy, Lala, alis mo namin. Paalam. Babay na. Benok, ha? Sarap, ha? Lilipad ba tayo? Bakit? Mamaya-maya lang, tulog ka na naman. Paggising mo, wala kang matandaan. Hindi ako titigil hanggat sa matagpuan kay Tatay. Babalikan natin yung nakaraan ng La Principe. And we shall do it together. Teka ba? Wala kayo. Kumikilos na si Benok. Si Enteng pa lang. Kumikilos na si Enteng para mahanap si Sylvester. Alam mo, Iha, ako may tiwala kay Enteng kasi kilala ko siya.
Tcharan! Good news, ladies and gentlemen. Natagpuan na si Sylvester. Oh? Yes! True? Trululu. At, really? At, hindi siya kalbo. May buhok. Oh, iwala. Ganon. Ganon? Oo. Sylvester! Sylvester? Yan si Engay. Matagal ka nang hinihintay. Engay, may dali. Asawa ko yan. Ayun si Engay. Ikaw lang. Ikaw lang ba babalikan ko? Hindi na. Ay, nandito sa akin, yung bag mong puro koleksyon ng coins. Eto. Oo nga. Mabuti, hindi na wala. Naku, ito lamang ang aking pag-asa sa buhay. Naku, salamat ha. Sylvester, ayaw mo bang makita ang anak natin? Anak natin? Ang anak natin. Oo, Sylvester. Siya ba ang anak natin? Bakit? Mukhang mas matanda pa sa akin ata ng 5 taon. Ang kapal. Hindi ako. Ayan siya. Siya ba? Alam ko ba siya? Kamukhang-kamukha siya ng lola niya. Kamukhang-kamukha niya. Kapatid kong babae. Anak, huwag kang mag-alala lang. Ipakikilala kita sa lola mo. At may panggamit ng depresya ng baka mo. Sylvester, ako, hindi mo rin ba ako pagkilala sa mga magulang mo? Ate, wala akong pakialam doon. Baka mamaya, mawalang pa ako ng mana pag pinakilala kita. Hello everyone! Ba? Engay. Magkamukha nga sila, oh. Enting naman, di hamak namang bugi ako kay Sister yan. Tingnan mo nga ang buhok niyan, mukhang pudel. Sino ba itong kalbong ko? Kukulupin ko to. Kukulupin ko to. Sandali lang. Ako, tapatin mo ako ah. Talaga bang ayaw mo sa akin? Ang importante sa akin, ay ang aking anak na. Siya na. Ganon ha? Wait. Boy! I love you! Ang kalapit. Ang kalapit. Boy, I